Lalo pang lalakas ang paghihigante ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers sa kanyang former team, ngayong kasama niya ang kanyang former team doon na si Russell na sa ngayon ay kasama niya na sa Dallas Mavericks. Ayon pa nga kay D'Angelo Russell, sa ngayon daw sa kanyang palagay at sa kanyang pakiramdam ay nasa prime pa siya sa kanyang career sa NBA. Sa mga nagdaang buwan ay patuloy nga hong binibira nitong si Russell ang Los Angeles Lakers. Gayong doon, hindi niya nararamdaman ang pagiging profesional. Pero nung siya'y lumipat sa Brooklyn Nets ay ramdam niya ulit ang pagiging profesional. Ngayon kung pag-uusapan ng prime, noong 2018-2019 ang prime season nitong si Russell. Siya nag-a-average ng 21 points, 7 assists, and 4 rebounds per game. Meron pa siyang 1 steal, mayroong 43% na shooting sa field and 36% sa 3-point line. At sa season na iyon ay naging all-star pa nga siya mga idol kaysa isa sa kanilang team. Tinapos naman ng Team Germany ang Eurobasket bilang isang kampiyon. Kanilang tinalo ang Turkey mga idol sa score na 88-83. Si Bonga 20 points, 5 rebounds, 3 assists. Franz Wagner 18 points. Dennis Schroeder 16 points. Sa kabila, Sengun 28 at si Osman 23. Si Dennis Schroeder po ang tinanghal na MVP sa pangkabuuan mga idol. Kahit na siya'y pumutos lamang ng 16 sa kanilang laban sa finals, ay naging solido sa pangkabuuan ang kanyang kontribusyon para sa Team Germany. Talagang patuloy pong binibigyan ng hustisya ng Germany ang kanilang ranking sa basketball mga idol bilang mga top elite na kupunan. Sa kabilang banda naman ay naging emosyonal at napaluhan na lamang itong si Giannis sa kanilang na-accomplish kung saan kanilang tinalo ang Finland para sa bronze medal. Malaking bagay ito para kay Giannis kasi ito yung kanyang kauna-unahang medalya kahit na bronze man po ito mga idol. Malaking bagay pa rin po yan. Patungkol naman kay Alperen Sengun na sinabihan siyang great player pero hindi raw good passer. Ayon pa mismo kay Giannis, hindi naman daw siya yung tipong manalarong sasagot para kay Sengun. Ito ay kanyang itatago lamang sa kanyang sarili at hindi naman daw siya magkikimkim ng galit kay Sengun. Ganon talaga. At the end of the day ay makakalimutan niya na kung ano ang sinabi ni Sengun, pero hindi niya makakalimutan kung ano ang kanyang sinabi para sa kanya. Samantala, marami po ang nakasalalay sa pagpirma nitong si Al Horford sa Golden State Warriors at hindi ito dapat pumalpak para sa Golden State Warriors. Marami po ang nakasalalay kay Al Horford para sa kanilang team. Sa ating nagdaang video ating pinag-uusapan kung gaano ka-smooth ang kanyang koneksyon sa pangkabuuan sa kanyang mga teammates doon. Maliban kay Stephen Curry na nangihingi talaga ng legit na center, isa rin po sa mga mababawasan ng bigat sa balikat ay itong si Draymond Green sapagkat sa mga nagdaang season ay palagi po siyang ipinapalaro bilang isang center sa kanilang small ball lineup ni Coach Steve Kerr. Pero dahil nga kay Al Horford ay magiging masaya na itong si Draymond Green sapagkat hindi na siya mapipilitan sa posisyong center at mas makaka-focus na siya sa kanyang posisyon bilang small o power forward.